Hello everyone! Kumusta po ang inyong naging bakasyon? Tatalakayin natin sa araw na to ang mga sumusunod na topic. So, ito yung first lesson ng grade 10 students. So, una, ipapaliwanag ko ang teorya ng continental movements and plate tectonics. Pangalawa, i-discuss ang evidences na nagpapakita ng mga posisyon ng mga kontinente noong 220 million years ago. At pangatlo, ipapaliwanag ko kung paano nga ba ginamit ng mga scientists ang mga evidences para makagawa ng theory sa pag-form ng kontinente. Noong 20th century, inihaling tulad ng mga scientists ang physical na katangian ng Earth sa pamamagitan ng racing theory. Ayon sa ating mga scientists, ang physical na katangian ng Earth ay katulad ng ubas na nag-contract at naging resin. Ito ay dahil sa cooling process na naganap pagkatapos ng Big Bang, 13.77 billion na taon na ang nakakaraan. Ang cooling ang dahilan kung bakit nagkaroon ng contraction and pressure. Ang ilang bahagi ng crust na nag-move pataas ay nabuo ang kabundukan, samantalang yung part naman na pababa ng movement nakapag-create ito ng mga ocean basins. Si Clarence Edward Dutton ay isang American seismologist and geologist na nag-propose ng salitang isostasy noong 1889. Isostasy states that whenever equilibrium exists on Earth's surface, equal mass must underlie equal surface areas. Ang salitang tectonic ay mula sa Greek word na tektona. Ibig sabihin ay carpenter or builder. Noon, kinagamit ng salitang ito ng mga scientists para i-describe ang paggalaw ng lithosphere. Samantalang ngayon, ginagamit ng salitang ito sa pag-describe ng physical plate mismo, hindi na yung movement o yung paggalaw. Plate tectonics theory states that Earth's outermost layer is fragmented into a dozen or more large and small solid plates or slabs called lithospheric plates or tectonic plates, which are constantly in motion relative to one another as they ride atop hotter, more mobile material known as a stenosphere. If you will notice, plates fits together like the pieces of a jigsaw puzzle. Ang movement ng plates ay nag-range from less than 1 to more than 15 centimeters per year. Okay, so ang unang atlas ay dinivelop at pinablis ni Abraham Ortelius noong January 1, 1596. Ayon sa kanya, ang Amerika ay originally connected sa Europe and Africa. Ang German climatologist na si Alfred Wegener ang nag-propose ng continental drift theory na inilathala sa kanyang libro na may pamagat na The Origins of the Continents and Oceans in 1915. So, nagpakita siya ng mga evidences na ang Pangaea, which means all Earth, ay nag-exist noong Permian period. Ayon kay Wegener, ang Rodinia ay ang supercontinent na nauna pa sa Pangaea, which is about 1,100 million years ago. So, noong Triassic period, nahati ang Pangaea sa dalawang mas maliit na supercontinent. Ito ay pinangalan ng Laurasia and Gondwanaland. Ang karagatan na nakapaligid sa Pangaea ay tinatawag na Pantalasa. So, ang Earth ay binubuo ng 58 crustal plates. Ayon sa ating mga scientists, 15 dito ang maituturing na major plates. Ang kabilang sa mga primary plates ay ang sumusunod: African plate, Eurasian plate, Indo-Australian plate, North American plate, Pacific plate, and South American plate. Ang Nazca plate ay sometimes kinoconsider na primary plate instead of secondary plate. Meron naman tayong dalawang klase ng lithospheric plate. Una, ang continental lithosphere at ang pangalawa ang
oceanic lithosphere. So, ang continental lithosphere ay mas lighter kumpara sa oceanic lithosphere. Ito ay binubuo ng mga materials na may mas mababang density. So, kagaya ng granitic rocks. Nabubuo ang continental crust sa pamamagitan ng volcanic eruption. So, ang basement rock ang tinuturing na oldest foundation. So, tinatayang ito ay 4 billion years old. Ito ay binubuo ng granite at volcanic rocks. So, ang yang layer naman ay ang continental crust na binubuo ng sedimentary rocks. Okay, so punta naman tayo sa oceanic crust. Ang oceanic crust ay binubuo ng mga heavier materials, so kagaya ng basalt and gabbro rocks. Kumpara sa continental crust, ang oceanic crust ay mas younger since ito ay 200 million years old pa lamang. So gaya ng nabanggit ko kanina, ang continental ay tinatayang 4 billion years old na. So pagdating naman sa thickness, ang oceanic crust ay around 7 kilometer lamang, samantalang ang continental ay nag-range from 10 to 70 kilometer thick. Katulad ng continental crust, ang oceanic crust ay napo-form din mula sa magma during volcanic eruption that occurs underwater. So, eto naman ang 7 major continents. Ang Asia ang pinakamalaki sa lahat. Okay, so that's all for today's discussion. Thank you so much and see you in the next video lesson. Kindly subscribe if you find this video helpful. God bless.